Hello, good morning po. Dito naman tayo po ngayon sa bagong episode ng ating programa. Okay. Ang ating pag-usapan po ay kasibaan o katakawan ng ating mga kababayang opisyal ng bayan sa pera. Kaya nagkahidot-hidot, ito, ubusin nila yung pundo ng bayan. Pag hindi po tayo umaksyon dito, ay maubusan na po tayo, matutumba ng bansang Pilipinas. Sa totoong kwento lang po. So ngayon, ang nakikita po natin sa ngayon ay sukdulan na po. Dapat na pong tanggalin silang lahat. At kailangan at sa totoo lahat mula sa pagka-gobernador, pagka-mayor, pababa, mula sa senador, at dapat lahat palitan na po lahat talaga. Sa totoong kwento lang. Iyan lamang po ang pag-asang natira sa Pilipinas. Bakit po? Hindi na po talaga masasawata, hindi na mapigilan ang katakawan ng mga grupo nila BBM, Romualdez at iba pa. Wala silang kasi hindi mo sila maiba na sila ay malinis kumpara sa panahon ni Duterte na may parmali, may confidential fund. Ang nakita naman natin sa Quadcom hearing na lumalabas po sa katakawan at ang hindi nakakapaniwala yung mga gasto sa confidential fund. Ang problema kasi po sa confidential fund, yun po kasi yung pundo na hindi mo pwedeng usisain ng todo. Kung ano lang ang kanilang pwedeng ibigay na pruweba para sabihin na kanilang ito nagastos na sa tama sa ayon sa pakay ng batas ay yun na lamang ang tanging pigilin. Kaya makikita mo kay Sara Duterte, yung budget niya ay nagsertipika na umupa-upa tapos acknowledgement receipt lang. Walang mga resibo ng may-ari ng mga apartment na pinag-upahan ng mga opisyal ng bayan, opisyal ng mga pulis o ng mga ahente na nagmamatman. Kasi ang kaisipan po sa likod ng confidential fund ay kailangan hindi mabibisto kung saan ang galing ang pera, saan ang punta, saan kanino ginastos, para ang pakay ay para makakakuha sila ng impormasyon. Yun naman po talaga kaisipan yan. Ang problema lang po, talagang nakikita natin na naaabuso. No? Kaya sa pundo naman ni Sara, nakikita natin siya inabuso kaya siya nagwala. Nagsalita siya na gusto niyang gigilitan ng ulo si Bongbong Marcos na naginip daw siya ng ganon at gusto rin niya natanggalin sa hukay. Kung hukay niya pala yung katawan ni Senior ni Ferdinand Marcos sa galit niya kay BBM at itatapon sa West Philippine Sea. So kita mo yan, pero hindi sila nag-iisa. Marami silang magnanakaw sa katauhan ngayon ng mga incumbent kung sino namumuno ngayon na nakaupo, ganong one. At sa tingin ko mas sobra pa po ang ninakaw nila. Ganito po yan. Ang sa ngayon makikita mo kada probinsya po, kada lalawigan ay namimigay sila 5,000 hanggang 10,000 kada tao sa pinupuntahan nila. Kung naka-schedule nakaraan, Cavite ang pinuntahan nila sa General Trias. Ang isang tinutulungan namin dito ay nakatanggap ng 5,000 pero ibig sabihin po ay talagang sila lang namimili ni Romualdez at mga congressman na kasama niya ang namimili kung sino bibigyan ng pondo. Ano pong pondo ginamit nila? AX, Assistance to Individuals in Crisis Situation, na hanggang 10,000 ang ibibigay ayon sa batas na ginawa nila ni Romualdez. Tapos, ang iba pa, ayuda sa kapos ang pera ng pondo na wala namang batas pinanggalingan pero nilagay sa pondo at hanggang 10,000 din ang kanilang ibinibigay dyan. So, ngayon, ang nakilala ko dyan, no, si Mr. and Mrs. Toralba ay nakatanggap siya ng 5,000 doon sa Cavite, sa General Trias. Pero marami sila, mahigit 10,000 na mga botante na nilikom nila dyan sa General Trias nila ni Romualdez at pinasalita pa si Bong Revilla, pinagsalita pa si Camille Taba Villar, pinagsalita pa si Erwin Curatong Tolpo, Curatong din yan eh. Kasi ibig sabihin ng Curatong yung mga Curatong baleleng, no, ng mga magnanakaw, mga holdupper. So, doon po lahat ang ginagamit ng mga pundo sa ngayon. Ang style nila, binababoy po nila ang pundo ng bayan. So, ganito,
Gumawa sila ng pundo sa AX, naglagay sila kung ilang mga hanggang ilang bilyones, sa AKAP naman 26.7 billion at kada punta sa probinsya mag-ipon sila ng 10,000 mga botante na pupuntahan nila doon sa gymnasium. Isasama ang mahigit 200 na congressman at isasama yung mga senador na kakampi nila at sa lahat ng mga hangga't maximum of 10,000 pesos. So, kung 10,000 pesos sa 10,000, i-multiply mo, 100 million pesos lamang po ang gastos nila. Binibit-bit po nila yan. Galing po yan sa pundo na nilikom nila mula sa AKAP, no? At saka sa AX. Ngayon, pag nilikom nila, silang gumawa ng batas na magkakaroon ng pundo na yan. Ang problema po dyan, na bastos at labag sa batas, sila pa mismo magsasabi kung kani-kanino ibibigay yung pera. Dapat po ayon sa ating konstitusyon, ang dapat mamigay at mamili kung sino bigyan yan ay ang ahensya na siyang magpapatupad ng pagmimigay ng pundo. At ang ahensya na yan ay walang iba kundi DSWD. Ngayon, tanong, bakit walang DSWD doon sa General Trias nung namigay kayo tag 5,000 bawat tao? Ngayon, kung 10,000 ang bibigyan ninyo na tao, sa times 5,000, that is 50 million pesos. Ang mga kababayan natin, mga botante doon sa General Trias, tuwang-tuwa naman, palakpakan, tapos sabihin pa ni Romualdez na parang addict, sabi niya, nag-geng-geng siya, tapos kung malakas ang sigaw, mas malakas ng bigay. So, ganun po binabastos ang mga pundo ng bayan. Saan pa dapat po dadalhin ang pundo niyan? Alright, kahit sabihin natin, kailangan mabigay ng pundo. Pero bakit ibinibigay mo ang pangalan pa lamang ng pundo, ayuda sa kapos ang pera. Ang isang pangalan ng pundo, assistance to individuals in crisis situations. Pareho lang, sa crisis yung isa, ang pundo, tapos iba para sa kapos ang pera. Pag kapos ang pera ka, crisis ka rin. Tanong, paano nagkakaroon ng pagkakataon na sa isang probinsya nang pumunta kayo, sabay-sabay 10,000 tao nagkakapos ang pera? Sige nga, paliwanag nyo. Ngayon, yan po ay labag sa konstitusyon, kaya sasampa ako mag-prepare ako ng kaso ng disqualification laban dyan sa kanila. Mga beneficiary, yung mga politiko, lalo na dyan si Kwan, nakabenepisyo dyan si Erwin Tolpo, nakabenepisyo dyan si Camille Villar na mayaman na, nakabenepisyo dyan lalo na si Romualdez. So ngayon, yan po ay indirect vote buying. Ginamit mo pa ang pera ng pamahalaan sa pagmimili ng boto. Hindi mo pera yan. Diba? O ngayon, ito pa. Para mapunduhan yung pangangailangan nila ng bilyon-bilyon para sa ayuda kasi kulang ang kinikita ng bayan natin. Kulang ang kinikita ng pamahalaan. So para mapunduhan, ang ginawa nila, nilipat nila ang pundo ng PhilHealth na 90 billion at may darating pa 100 million, ililipat na naman ulit. Ang style nila, ibabalik muna sa general fund o pundo na pangkalahatan at saka nila ililipat balik dun sa AKAP at saka AX. Ganun po ginagawa nila. Ngayon sa pagsasagawa niyan ay nilabag po nila yung konstitusyon. Ano yung konstitusyon na nilabag nila? Ang konstitusyon na nagsasabi bawal ang maglipat-lipat ng pundo mula sa isang departamento papunta sa isang departamento. For example, Office of the President, bawal siya maglipat ng pundo papunta sa mga korte. Bawal din siya maglipat ng pundo papunta sa mga congressman. Tanong, bakit ang AX na pundo at AKAP ang hawak niyan ay Office of the President sa katauhan ng DSWD? Ngayon, bakit napunta sa kamay ng mga congressman? Kung hindi man napunta sa kamay ng congressman, may utos kung kanino, si congressman may utos kung kani-kanino ibibigay pundo. Mali po yan. That is amounting to juggling of funds. Binabawal sa konstitusyon. Pero and yet, ginagawa nila. So, bawal ang paglipat ng pundo dahil ginagawa nila ay illegal at may resulta na pagka wala ng pundo ng bayan,
ang 50 million lamang ay plunder. So ilang ulit na plunder ang nangyari? Kung 1 billion, edi 10 plunder yan. 20 na plunder yan. 20 na 50 million ang 1 billion. Ganun po nangyari. So ilang probinsya na, mahigit 10 probinsya na po naikutan nila. So ibig sabihin mahigit halos pwede mo sabihin 20 billion na ubos na nila. Yung mga proyekto na pinunduhan para sa tama ay hindi na makakaroon ng panggastos. Kaya nangutang sila, tinransfer nila, kinuha nila yung pera na 90 billion na nakapundo doon sa PhilHealth. So ngayon, bakit ko nasabi na labag sa konstitusyon yan? Ganito po yun. Kapag ang pera po sa mga ahensya, tawagin natin government-owned and controlled corporations, kagaya ng GSIS, SSS, kagaya ng PNB o Philippine, hindi na PNB ngayon, Bangko Sentral ng Pilipinas, kagaya ng Land Bank of the Philippines, kagaya ng Development Bank of the Philippines, kagaya ng PhilHealth, kagaya ng OWA, kagaya ng mga pundo na inipon. Nakabudget na po yan sa pundo ng PhilHealth. Kung sinabi ng konstitusyon na bawal kunin ang pundo ng isang ahensya papunta sa ibang ahensya, ay labag sa batas, labag sa konstitusyon, unconstitutional. So ibig sabihin illegal. Kapag illegal at kung maraming pera ang nawala, kada 50 million ay isang plunder. Kaya plunder din po maliban sa labag ng konstitusyon ng pagkatakawan nila. So itong PhilHealth Fund, sabi ni Justice Antonio Carpio, may lalabas pa na 101 billion pesos na kukunin sa PhilHealth. May gali. Nakapondo na po yan, nakalaan na po yan para sa mga ospital ng mga tao na nagkakasakit. Kaya pala kulang-kulang ang pondo, kagaya sa nanay ko nagkasakit noong 2023. Ay wala, 30,000 plus lang ang binigay ng PhilHealth. Kasi yun pala, tinitipid nila yung mga pasyente, pero kinukuha naman itong mga ulupong ang pera. Ililipat nila para gagastusin nila sa kanilang mga tinatawag na pet projects o mga proyekto na gusto nila. Dati po ang gusto ng mga congressman na pundo ay yung tinatawag na mga kalsada, tulay, flood control project. Ngayon, mahilig na sila sa ayuda kasi maliban sa kumita na sila, ay nakakakuha pa sila ng pundo, ng buto. Kasi ba, early buying yan. So ngayon, ito naman ang Maharlika Funds. Maalala ninyo, gumawa sila ng batas para ililipat ang pundo ng Central Bank of the Philippines o Bangko Sentral ng Pilipinas, 100 billion ililipat doon sa Maharlika Investment Corporation. At saka, tinutusan din ng batas yung Land Bank of the Philippines na yung 75 billion niya ay ililipat at 50 billion niya ililipat doon sa Maharlika Investment Company. Pagkatapos, nag-utos din na yung pundo ng Development Bank of the Philippines ay 25 billion ililipat. Sa makatwid, ang kapital na binubuo ng Maharlika Investment Corporation ay 175 billion. Ang tanong, labag ba sa konstitusyon yan o hindi? Sagot, labag sa konstitusyon. Sa partikular na provision ng ating konstitusyon nagsasabi, bawal ilipat-lipat o i-juggle ang pundo mula sa isang ahensya papunta sa ibang ahensya. So meron tayong sitwasyon na ahensya ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ahensya ng Land Bank of the Philippines, ahensya ng Development Bank of the Philippines. So may pundo sila. At gumawa ng bagong ahensya. Ito yung Maharlika Investment Corporation. At inutusan na ilipat ang pundo ng Bangko Sentral ng Pilipinas papunta sa Maharlika Investment Fund na 100 billion. Ililipat din ng 50 billion mula sa Land Bank of the Philippines papunta sa Maharlika Investment Corporation. At inutusan din ang DBP na ililipat ang 25 billion pesos ito papunta sa Maharlika Investment Corporation. Ladies and gentlemen, labag po sa konstitusyon yan kasi nag-uutos po ang konstitusyon na bawal maglipat ng pundo mula sa isang ahensya papunta sa ahensya maliban na lamang kung ang ito ay natipid o savings. So ano ba ang savings? So ibig sabihin, lulusot sila kung savings yun. So kung savings, paano mo ngayon sasabihin
na yung 100 million, 100 billion mula sa Bangko Sentral ay savings papunta sa ibibigay mo sa Maharlika Investment Fund. Paano mo ngayon sasabihin na savings itong sa Land Bank of the Philippines na 50 billion ililipat mo doon sa Maharlika Investment Fund? So kung ganon, ay wala talaga labag sa konstitusyon ang sinasabi nila. So nakalagay po dito sa ating batas na bawal ilipat-lipat ang pondo. So ngayon, dahil nilipat na nila, nagawa na, lumabag na sila. So kung ganon, isa lang po ang ibig sabihin niyan. Ano naman ang gagawin nila? Bakit ililipat na sa Maharlika Investment Fund? Para sila mismo, kumpanya nila, ang siyang uutang mula sa Maharlika Investment Fund. Ngayon kung magkahindot-hetat at malulugi ang kumpanya nila na umutang sa Maharlika Investment Fund, paano mangyayari sa pundo ng bayan? Wala. Nga. Ganon po ang aking masasabi. Kaya ngayon, ang season of election ay talagang gamitan na gamitan. Sa kabilang bakod naman, yung mga Duterte, may naipon na yan ng confidential fund. Kaya sa totoo lang, lalaban ng pukpukan yan pagdating ng eleksyon. Pera-pera lahat ang laban. Ngayon, ako naman po, sa aking gana, magagawa bilang isang private citizen na tumakbo po ako ng pagkasenador. Ang medyo problema na tayo at nagsampa ng petition for declaration of nuisance candidate o kumbaga kandidato ng pampagulo si Toto Kausing. Yan ang ginawa na. Ngayon, gumawa na ako ng sagot ko at napatunayan ko sa aking pagsasaliksik na wala palang karapatan, walang kapangyarihan ang Law Department ng Commission on Election na magsampa ng kaso para sa Commission on Election. Wala silang binigay na resolution ng Comelec Bank na magsasabi na binibigyan ng kapangyarihan ang Law Department na magsampa ng motu proprio na mga nuisance case laban sa mga tao. Pangalawa kong argumento dyan ay hindi pa na-publish sa newspaper ang nasabing Resolution 11046 na binabasihan nila sa pagsampa ng nuisance. Na pangatlo, sinasabi ko doon na bakit exempted ang Law Department sa pagbabayad ng filing fee na 10,100 pesos? Gayon kung kami mga pribadong citizen magsampa ng disqualification hindi dahil sa pera, ay magbabayad ng tig 10 piso, 10,000 piso, 100 piso para sa kada tao. Gaya na sa akin, nagsampa ako ng false misrepresentation ng COC laban kila Tolfo, Bintolpo, si Erwin Tolpo, si Pia Cayetano, si Camille Villar, at saka si si Abby Binay. Ay siningil ako ng 10,000 at 100 piso bawat tao. So, sinampa ko pa rin, wala lang akong binayad kasi wala akong pera. Pero anyway, just the same, just to inform you, please lang, huwag nyo nang iboto ang lahat na nakaupo ngayon sa kay DDS at saka mga kandidato ni BBM. Lahat po yan, dyan patutungo, uubusin lamang ang pera ng pamahalaan natin. At malay mo, makikita mo na lulubog na ang bangka ng Pilipinas. At happy birthday sa aking asawa na birthday niya ngayon, no? At happy birthday niya sa aking apo na si Bertinito, birthday niya rin ngayon. Yan lamang po at magandang umaga po sa inyong lahat. At shoutout sandali kay Nelson Aberin, Wilfredo Alonso, Alfredo Villarante. Good morning po. Tama po kayo. Bakit kaya ginagawa po nila ito? Kasi pera-pera lang lahat. Katakawan sa pera ang gusto nila. Si Siag Clergo, lubog na naman ng kahit na ngayon. Trippy Mercader, takot na sila mananaw attorney. So Nelson Aberin, si Putin, si Royland Marlan Vlogs, no? Impeachable ba ang Maharlika? Impeachable yan ang Maharlika Investment Funds. No? Kasi ang nag-utos ng papatupad, alam naman ni BBM na labag sa batas, and yet, so betrayal of public trust and culpable violation of the Constitution ang kasalanan niya. Mercy Balaes, pwede pa maimbestigan yan. Paimbestigan natin si Kabunyog John Kabinbin. Ang laban ni Toto Kausing ay laban kinabukasan. Dali lang alis na ako. Sige, hanggang sa kailan. Alis na kayo. Hindi ko na maubos ang inyong pagbabati.
alis na